Bukod sa mga alternative rock, tunog kali at kung ano-ano pang mga genre ng musika, ay labis ding tinangkilik ang mga parody at novelty songs. At ilan na nga dyan ang mga inareglong kanta ng respetadong singer, rapper, composer, actor, TV host at comedian na si Michael B. Simula pa nung dekada 90 ay nung una tayong na-LSS sa kanyang awitin na pinamagatang Sinaktan Mo Ang Puso Ko. Sinaktan mo ang puso ko. At ilan pa sa kanyang mga kinagiliwan na kanta gaya ng Hindi Ako Bakla. Di ako bakla. May isa na namang kumagat sa alikabok. May isa namang nawala, DJ Bombay. Yahay mga manoy, mga manay, akong inyong lingkod, DJ Vijay. Anghang. Anghang, masyadong maang. Oh wow. Mag-react sa viral video ko. At marami pang iba. Halika mga idol, at tayo'y magbalik tanaw. Talakayin natin kung sino nga ba si Michael B sa tunay na buhay. Ano nga ba ang kanyang naiambag sa industriyang Pilipino? Gaano ba siya karespetado? Ano nga ba ang nangyari? At bakit siya sinabihan ng isang influencer na laos na daw siya? Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Beethoven del Valle Bunagan sa tunay na buhay na mas nakilala natin sa pangalang Michael B ay isinilang noong December 17, 1969 sa Klinika de la Rosa sa Malate. Mas tumatak din sa kanyang mga tagahanga ang tawag sa kanya bilang si Bitoy. Ang kanyang ama ay si Cesar Felix Bunagan at ang kanyang ina naman ay si Melba Balonso. At alam nyo ba na kinuha ang kanyang pangalan sa isang sikat na German composer at pianista na si Ludwig van Beethoven? Dahil noong mga panahon na yon, bago pa siya isinilang sa mundo, ay nakita ng kanyang ama ang isang long playing album ni Beethoven sa opisina ng amo nito. Kaya naman napagpasyahan ng kanyang tatay na ito na ang ipangalan sa kanyang anak na si Beethoven o si Michael B. Pero lingid naman sa kaalaman ng kanyang ama, ang salitang Beethoven ay isa palang apelyido ng nasabing pianista. Ang pagiging masiyahin at pagiging isang komedyante ni Bitoy ay hindi maikakaila dahil bata pa lamang siya ay nahubog ng kanyang talento. Dahil na din sa impluwensya ng kanyang mga magulang at iba't ibang mga tao na kanyang nakakasalamuha. Kwento nga ni Bitoy, yung nanay niya ay medyo mali-mali at yung tatay naman niya ay mahilig talaga magpatawa. Mahilig din siyang manood ng TV tulad ng palabas na Sesame Street na paminsan-minsan ay ginagaya pa niya. Nung nasa elementarya pa lamang si Bitoy ay unti-unti nang nabuo ang kanyang kumpiyansa sa sarili dahil sumasali siya sa mga school program gaya ng mga stage play. Ayon pa nga kay Bitoy ay may mga hirit siya sa pagpapatawa at palagi niyang ikinekwento yung naging role niya bilang isang matandang lalaki at hanggang sa mag-college siya ay ganun pa din ang kanyang role na ginagampanan. At sa mga hindi nakakaalam, ang palayaw ni Bitoy ay hango sa isang kiddie TV character na ginampanan ng komedyanteng si Bentot na noong mga panahon na yun ay high school pa lamang si Michael B. At dito ay palagi niyang ginagaya ang boses ni Bentot at simula nun ay tinawag na siyang Bitoy ng kanyang mga kaklase na magpahanggang sa ngayon ay tumatak na sa kanyang mga tagahanga. Madalas din siyang sumasali sa mga patimpalak sa barangay, ganun din sa mga TV show, ngunit hindi ito pinapalad na mapili o manalo. Lumaking responsable at may angking talino si Michael B. Kaya naman hindi nasayang ang pagsusumikap ng kanyang mga magulang. Nakapagtapos siya ng degree in mass communication sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Sa bawat buhay natin ay may kanya-kanya tayong pagsubok na tinatahak, lubak man o patag. Kaya naman tayo ay pilit na nagsusumikap para lang maabot natin ang minimithi nating pangarap sa buhay. Kagaya ni Michael B, ay marami din siyang mga contest na sinasalihan. Pero yun nga lang ay hindi siya pinapalad na manalo. Pero hindi naman siya nawalan ng pag-asa at patuloy pa din siyang nagtiwala sa kanyang kakayahan. At hanggang sa magbukas na ang isang magandang oportunidad para sa kanya patungo sa mundo ng musika. Noong mga panahon na yun ay naimbita ng Octo Arts ang kanyang kaibigan na si Dayan upang magpasa ng demo tape. At dito ay aksidente namang napasama ang kanta ni Bitoy na pinamagatang maganda ang piliin, Ayoko ng Pangit. Kaya nung mapakinggan ng music producer ay talagang humanga at labis na nagustuhan ng kumpanya ang nasabing kanta. Kaya naman si Michael B at ang kanyang kaibigan ay nabigyan ng isang recording contract.
na isama ang kanyang kanta sa album ni Andrew E. na kung saan ang album na ito ay hit na hit. Dito na rin nagsimulang umusbong ang kanyang kasikatan. Nakapasok din si Bitoy sa mundo ng pag-aartista. Kaya naman dito na sila nagpasya ng kanyang manager na gawing Michael B ang kanyang screen name na isinunod sa pangalan ng kanyang mga paboritong sikat na singer kagaya ni Michael Jackson at Gary V. Mas nauna siyang nakilala sa music industry bilang isang rapper. Pero di naglaon ay nakapasok siya bilang komedyante sa palabas ng Regal Film na Banana Split noong 1991 na pinagbidahan naman ni Joey Marquez. Nasundan pa ito noong 1992 sa palabas na Ano Ba Yan Part 1 na kung saan naman ay nakasama niya sa pelikula si Bossing Vic Soto, Francis Magalona at Ogie Alcacid. Dahil dito ay mas nakilala si Michael B bilang isang magaling na komedyante. Noong 1994 ay nabigyan siya ng role sa comedy sitcom na Tropang Trumpo na ipinapalabas sa ABC5. Dito ay nakasama niya sina Carmina Villaruel, Jelly de Belen, Ogie Alcacid at marami pa. Tumagal ng isang taon si Michael B sa nasabing sitcom. Noong 1995 ay namagdesisyon siya na lumipat sa GMA TV Network. Agad naman siyang binigyan ng isang programa na Bubble Gang. Dito ay labis na nakilala si Michael B dahil na din sa mga nakakatawa at iba't ibang karakter na kanyang ginagampanan. Dahil sa husay na ipinamalas ni Michael B ay nabigyan siya ng iba't ibang programa sa telebisyon gaya ng Believe It or Not, Bitoy's Adventures, Bitoy's World at napakarami pang iba. Taong 2004 ay nakasama din siya sa longest noontime TV show na Eat Bulaga na kung saan ay naging host siya dito ng mahigit na isang dekada. 2007 hanggang 2008 ay nakasama naman si Bitoy sa palabas na Marimar at gumanap siya rito bilang boses ng aso na si Polgoso. Patuloy ang naging pagtangkilik ng mga nanonood sa kanyang mga palabas dahil talaga namang nakakatuwa ang kanyang pagganap. At noong 2010 ay pinalabas ang Pipito Manaloto na isa sa talagang tinutukan ng maraming manonood na magpahanggang ngayon kahit mahigit isang dekada na ang lumipas ay napapanood pa rin natin at talagang kinagigiliwan ng marami. Bukod sa mga noontime show at mga hosting sa mga TV program ay may mga pelikula rin siyang inilabas na kung saan siya mismo ang bida. Ilan nga sa mga ito ay ang Rubberman noong 1996. Bitoy ang Itawag Mo Sa Akin noong 1997, The Sisters noong 1999, Yaya and Angelina kasama ang kanyang best friend na si Ogie Alcacid. At noong 2019 ay pinalabas naman niya ang Family History na kung saan ay leading lady niya si Don Zulueta at dito ay si Michael B pa mismo ang direktor ng nasabing pelikula. Dahil sa husay na ipinamalas si Bitoy ay humakot ito ng iba't ibang parangal. Ilan na nga dito ay ang Song of the Year para sa kanyang kanta na Sinaktan Mo Ang Puso Ko noong 1998 ay ginawad sa Awit Awards, Best Comedy Actor sa PMPC Awards, Best Novelty Song at nanalo din siya sa Asian Television Awards bilang Best Comedy Performance. Si Michael B na yata ang talagang masasabi natin na isa sa pinakadesente at respetadong artist sa industriyang Pilipino. Dahil ni minsan ay wala tayong nabalitaan na issue na kanyang kinasangkutan. Pero makailan lang ay binatikos naman ito ng isang influencer sa social media na si Rendon Labador at sinabihan si Michael B na isang laos. Marami namang mga tagahanga ang nag-react at nagtanggol sa kanya. Isa na nga dyan ang kanyang kaibigan at kumpare na si Ben Tulfo. Kaya hindi nagtagal ay humingi din ng pasensya ang nasabing influencer. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ating idolong si Michael B sa kanyang karera. Napapanood at napapasaya pa rin niya tayo. Sa katunayan ay muli siyang gumawa ng parody song sa kantang Uhaw na mula naman sa bandang Dilaw. At pinamagatan niya itong Oh Wow na talagang kinagiliwan sa ngayon ng maraming netizen. Nung bata pa lang ako ay talagang giliw na ako sa kanyang mga kanta, ganun din sa kanyang mga pelikula. Sa palagay ko ay hindi siya malalaos dahil hanggang ngayon ay napapasaya niya pa rin tayo. At higit sa lahat ay napaka-humble at napakabait niyang tao. At kung ano man ang kanyang naabot ay yun ay talagang pinagpaguran niya. Salamat po sa panonood.